Hello world! It's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. On our previous video guys, pinag-aralan natin yung Python data types. So nakita natin din yung iba't ibang klase ng data, yung mga integers, string, float na pwede natin gamitin or i-input sa ating mga program. Sabi ko sa inyo, ang pinaka-related na next topic dun is yung tinatawag natin na variables. So without further ado, open na natin yung ating code editor, yung compiler na gamit natin at simulan na nating mag-demo, okay? So ngayon guys, ang topic natin, hashtag tayo dyan, comment tayo. Sabihin natin, yung topic natin ngayon is yung tinatawag natin na variables. Ngayon, kailangan ko ipaliwanag. Ano ba yung variables? So, yung variables, guys, ito ay mga container, okay? Or, sabihin natin, sa programming, ang tawag dito is temporary memories. Ayan. Temporary memories siya. Bakit? Kasi, guys, dito, yung variables, nagko-contain siya or kaya niyang mag-contain ng mga data types. Siyempre, natutunan natin yung data types. Yung data types kasi, guys, hindi pwede yun napakalat-kalat yun sa ating mga code. Lalo na pag mahaba na yung code natin, tapos pakalat-kalat yung data types, medyo magulo yun. So, meron silang mga designated container. May mga lalagyanan sila. Ang tawag nga doon is mga variables. Okay? So ngayon, paano natin i-demo yung variables? So bago ko sa inyo i-explore pa yung ibang characteristics ng variables other than being a container, meron muna akong isa pang i-disclose sa inyo about variables bago tayo mag-code ulit and saka natin itutuloy kung ano yung mga katangian ng isang variable. Okay? Isa pa sa mga characteristics ng variable guys, bukod sa siya ay isang temporary memory, siya ay user-define yung kanyang pangalan. Okay? Kunyari, papangalanan mo siya, ikaw yung magde-decide kung ano yung gusto mong ipangalan sa kanya. For example, gagawa na ako ngayon ng isang variable. Ako yung magpapangalan. Sabihin natin itong variable na to, ang pangalan niya is color. Yan. Gawin nating Tagalog, kulay. Ayan na yung variable. Ang pangalan niya is kulay. Paano yan magiging variable? So, dahil container siya, meron siya dapat kino-contain na data. Meron siyang laman. Container nga siya eh. So, paano yun? Si kulay na variable, ang kanyang value, yung value guys, yun yung tawag dun sa laman niya or yung data na contain niya. Ang kanyang value equals. Si kulay na variable equals, ang kanyang value ay red. Bakit red? Or sabihin natin blue. Bakit string yung blue? Kasi guys, yung blue is letters, di ba? Sequence or strings of letters. So dahil string yan, lalagay natin yan sa quote and quote. So ngayon, meron tayong variable. Ang pangalan ng variable natin, kulay. At tayo nagpangalan, user-defined. Ang value niya is blue. Nakuha ninyo guys. Ngayon na nakakita na tayo ng example kung paano gumawa ng variables. Ganun pala gumawa ng variables. Paano yan ginagamit? Ito muna tayo dun sa paano natin ginagamit. Balikan natin yung display method na natutunan natin. Paano ba mag-display method? Iba, lalagay natin yung print. Tapos, meron tayong parenthesis. Yan. Sa loob niyan, lalagay natin yung value. So, usually, nilalagay natin dyan. Kung babalik tayo sa nakaraan, ganyan ang lalabas, blue. Tapos, pag naira natin, ayan, makukuha natin yung output na blue. Ipiprint niya yung salitang blue. Ayan, nakuha ninyo. Pinrint niya. Ngayon, guys, dahil gumagamit na tayo ng variable, hindi na natin gagamitin yung mismong string literal. So, ang gagawin na natin is gagamit tayo ng variables. Ang ipiprint na natin dyan is yung variables na mismo. Ano yung pangalan ng variable? Kulay. Diba? So, pag pinrint natin yan, run natin, magpiprint yung salitang blue. Bakit hindi yung mismong kulay? Kasi guys, alam ng compiler natin na yung kulay ay isang variable. So, dahil variable yan guys, ang ipiprint niya ngayon, hindi yung salitang kulay mismo. Ano yung value ng variable? Nakita ninyo? Ayan o. Diba? Variable. Kulay. Ang kanyang value is string literal blue. Ganun yan guys. Katunayan, pag pinalitan ko to ng asul, siniran natin, so, hindi na blue yung output. Asul na. Pero, guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na subscribe? Kung oo, please guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return guys, habang nag-grow yung channel natin is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Let's go back to the video. So, hindi na blue yung output, asul na. Pero yun pa rin yung variables. Yan isa sa mga gamit ng variables guys. Lalagyanan siya. So, pwede mong palit-palitan yung value niya. Hindi mo na kailangan palitan yung mismong code. Value na lang ng variables. Ngayon, pag sobrang dami na ng code mo, tapos kailangan mong palitan lahat. Sakit yun, di ba? Kasi lahat. So, kung gagamit ka ng variable, isa na lang yung papalitan mo. Lahat yun, magbabago na. Okay? So, ngayon, naintindihan na natin yung simpleng paraan ng variables. Ngayon, puntahan naman natin, ano pa yung iba't ibang karakteristik ng variable bukod sa pagiging user-defined. Speaking about the variable na isa pa sa mga characteristics ng variable, guys, is siya ay case-sensitive. Okay? Pag sa Python, case-sensitive siya. Ano ba yung case-sensitive? Kumbaga, maarte. Paano? Sabihin natin ganito, di ba yung pangalan ng variable natin is kulay. Okay? So ngayon, ipiprint natin, kulay pa din, pero gagamitin ko big letter K. Iraran ngayon natin. Nagkaroon tayo ng error. Name error ka naman eh. Kulay is not defined. Did you mean kulay? Parehas lang naman, pero sabi niya, small letter yung gamit mo kanina. O di ba? Case sensitive kasi si Python. Kung small letter yan, small letter yung gamitin mo, di ba? Ganyan. Hindi mo pwedeng palit-palitan yan. Kahit same pa yan, maarte ako, wala kang magagawa. Case sensitive siya. Other than
that guys, ano ba yung mga katangian ng Python variable? Okay, yung Python variable guys, siya ay mutable. Okay? Hashtag, lagay tayo dyan. Mutable. So, ano ibig sabihin ng mutable? O baka sabihin ninyo, mutable yung nahihinaan, nawawalan ng sa. Hindi guys, okay? Ano ibig sabihin ng mutable? So, yung mutable guys, parang feelings mo yan. Ang feelings, nagbabago. Okay? Nagbabago, mutable. Yan pala ang isang katangian ng variable. Mutable siya. Which is, medyo complicated siya, kaya hindi ko siya pwedeng i-offer sa inyo ngayon, pero definitely pag-aaralan natin yan. And speaking about mutable, yung medyo malapit-lapit dito guys, isa pa sa mga katangian ng ating Python variables is dynamic. Okay? Ano itong dynamic? Medyo magulo na. Hindi guys, simple lang yan. Pag medyo sanay na kayo, maaalala nyo na yan lahat. Pag sinabi nating dynamic guys, pwedeng iba-iba yung kanyang value. So para maintindihan natin to, papaliwanag ko sa iyo bakit merong variable na dynamic. Sa ibang programming language kasi guys, kapag ka ang variable dineclare, kagaya niya, dineclare, tinype mo lang yung variable. Kunyari, eto, di ba, ang kanyang value is asul, string yun. So guys, sa ibang programming language, ilalagay mo yung variable type na tinatawag. Lalagay ka ng ganyan. String, tapos kulay, asul. Sabihin, yung variable na to, ang value niya is string. Ngayon, kung na-declare mo yun na string, pag nilagyan mo yun ng what, magkaka-error ka. Ganon sa ibang programming language, guys. Strict sila masyado, hindi sila dynamic. Static sila. Kumbaga, pag ang variable mo is integer, kailangan mo ilagay na integer variable, tapos lagay mo yung value, 10, kahit anong integer. Pero pag nilagyan mo na ng letters, error ka na. Kasi integer yung variable. Sa Python, hindi. Kung nilagay mo yung variable mo, dineclare mo yung variable mo, tapos nilagyan mo ng string, walang error. Kung papalitan mo naman ng integer, wala pa ring error. Kumbaga, dynamic. Pwedeng kahit anong data types yung gamitin mo, hindi ka magkaka-error. Okay? Hindi mo kailangan explicitly sabihin na ito ay integer variable. Okay? Dynamic. So, along the way, maintindihan ninyo yung dynamic, lalo na kapag nag-aral kayo ng ibang programming languages. Balik tayo sa pangalan. Bunti ko na makalimutan. Speaking about name, isa pa sa mga karakteristik ng ating Python variable. Eto guys, rule of name to. Ano yon? Ang variable names, pwede yang magsimula, starts, sa letter, at saka underscore. Okay? Diyan lang siya pwede magsimula. For example, etong kulay, di ba, variable to. Sisimula sa letter K. O, wala naman tayong error, gumagana siya. Pag niran natin, may kita natin yung value. Ngayon, pwede rin siya magsimula sa underscore. Di ba? Ngayon, papalitan natin yung i-print natin. Lagyan na natin ng underscore din. Yan, nakita ninyo? So, pag niran natin yan, wala tayong problema. Makukuha pa rin natin yung value. Palitan nga natin, gawin natin 100. O, i-run natin. O, nakita ninyo guys. Di ba? Pwede siyang magsimula sa underscore. Pero, hindi siya pwede magsimula not with. Lagay natin yan. Not with dito. Hindi siya pwede magsimula sa number at saka sa mga special characters. Yan ang katangian ng Python variable. So, for example, ganito. Tatanggalin ko na yung underscore. Papalitan ko, sabihin natin, lagay natin 08. Tapos dito 08 din. Ayan. O, nakita ninyo, pag niran ko yan, error ka na. Leading zeros and decimal. Kumbaga, hindi pwede yung zero na prefix. Hindi pwede magsimula ang variable sa zero. Kasi number yan. Okay? E, paano kung special characters? Sige nga, subukan natin. At, lagay natin special characters. Okay? Tapos niran ko. Ayan, makikita ninyo, may invalid syntax na naman tayo. Hindi kasi pwede na magsisimula sa special characters. Okay? So, yan ang rule ng variable name. Pwede yan magsimula sa letter, especially, pwede rin yan magsimula sa underscore, pero hindi yan pwede magsimula sa number at saka sa special characters. Okay? Sa dynamic, balikan lang natin. Okay, pwede siyang ma-reassign yung value. So far guys, ito lang naman sa ngayon yung dapat nating tandaan sa variables. Okay? Ngayon na naintindihan na natin, yung variables pala ganito. Bigay pa tayo ng further example. For example, maglalagay ako dito. Ito sobrang nostalgic nito. Sabihin natin, number 1 na variable name, tapos isa pang number tayo. Number 2. Dito, gagawa na tayo ng simpleng calculations. Okay? Si number 1, ang kanyang value is equals to, lagay natin 10. Tapos si number 2, ang value niya is 5. Okay? Tapos, ipiprint natin, ganito ipiprint natin. Yung variable na number 1, ipa-plus natin dun sa variable na number 2. Pag niran ngayon natin yan, guys, makakakuha tayo ng output na 15. Diba? Kasi number 1, ang value niya is 10, plus number 2 na ang value ay 5, 15. Guys, alam ko yung struggle na nag-aaral sa YouTube. It's hard yung post, backward, forward kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mo subukan yung code. Kaya napakahalaga guys na meron kang copy ng notes. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan dun ko nilagay yung mga topics ko dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya so hindi ka nag-backward, forward, post kasi nakikita mo na dun, pwede mong i-copy yung mga code dun. Kung interesado kang magkaroon ng copy
Ito guys, andyan yung link sa description sa baba. Plus number 2 na ang value ay 515. Ngayon, kung papalitan natin si number 2, gagawin nating 50. Ang makukuha nating sagot dapat 60. O, nakuha ninyo. Ganyan guys, gamit na gamit natin yung variables sa maraming bagay, okay? So ngayon guys, na naintindihan na natin yung variables, pag-usapan naman natin yung mga tinatawag na operators. So, binigyan ko na kayo ng patikim. Isa sa mga operators, itong plus, okay? Pero hindi lang naman yan. Sobrang daming operators guys. Kumbaga, ito yung mga operations or processes na pwede mong ibigay sa programming mo or sa program mo para i-process niya yung mga data na binigay mo din. For example, magbibigay ako ng pangalan, gusto ko palitan mo yan o gusto ko idagdag mo to, ibawas mo to, ganun. Kumbaga, meron ka mga operations na pwedeng ibigay dun sa program mo. Hindi lang basta numbers and data. Pwede mo rin siyang bigyan ng task. Gusto ko ganito yung gawin mo o ito yung data. So, ang tawag dun guys is mga operation. Ngayon, ano-ano tong iba't ibang klase ng operations and saan tayo magsisimula?